Hello, praise. Hello, sound check. Praise God, hallelujah. Okay, isang pinagpalang gabi po, hallelujah, sa bawat isa sa pangalan nating Panginoong Kristo Jesus. Tayo po ay magsimula na sa ating gawain sa gabing to. Ang bawat isa po ay aking inanyahan na tayo po ay tumayo. Tayo simulan na, ang ating simulan na sa gabing ito ang gawain nating Panginoon. At ganoon din po, hallelujah, sa bawat mga kapatiran at bawat mga nanonood po sa gabing ito. Tayo pong lahat ay tumayo at tumawid. Kung makakaya niyo pong kami inyong kasamahin sa oras na tayo tumayo at tayo magpuri sa Panginoon sa oras pong ito. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Tunay na sa ilang mga months na lumipas, ngayon ay nandito na tayo ngayon, mga kapatid. Amen? Mga aking kapwa kabataan, sa oras to ay nandito ngayon para sa ating gawain sa gabing ito. Puri ng Panginoon, tunay na napakabuti ng Panginoon. Tayong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Amen? Hallelujah. Bago tayo magsimula, hallelujah, ay awitin natin ang awit na sabing, Look beyond my faults. Amen? Tunay na, hallelujah, sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga kahinaan, hallelujah, hindi ito tinignan ng ating Panginoon, man. Hallelujah, kundi hallelujah, kung paano niya tayo matulungan, hallelujah. Kaya sa oras to, kung tayo ay may bigat na dala-dala, kung tayo ay may mga kahinaan, hallelujah, sa oras to, ating ibigay lamang sa ating Panginoon, man, ang lahat ng to, hallelujah, hallelujah. Awitin natin, hallelujah. Amazing grace, Lord, shall always be my song of praise, Lord, hallelujah. For it was grace that bought my liberty. Hallelujah, I do not know, hallelujah, I do not know, yes Lord, di namin alam, oh God, hallelujah, kung paano mo kami inibig, oh God, hallelujah, purihin ka, oh God, sa gabing ito, hallelujah. He looked beyond my fault and so my needs. Praise God, hallelujah. I shall forever lift my eyes to Calvary's Lord, to view the cross where Jesus died for me, man. How marvelous the sword ang iyong pag-ibig, O God. Believes the grace that brought my falling soul. He looked beyond my fault and so my. Minsan pa, hallelujah, verse 1, hallelujah. Amazing grace, Lord, salamat, O God. Hallelujah, hallelujah. My song of praise, for it was grace that bought my liberty. Hallelujah, salamat, O Lord. Hallelujah, hallelujah. I do not know, hallelujah, I do not know, yes Lord, hallelujah. Salamat, O God. Hallelujah, hallelujah. To love me so, He looked beyond my fault and saw my need. Oh, salamat, Lord, hallelujah. My fault
so my needs. I shall forever Lord, sa oras na ito, God, tignan namin, O Lord, ang iyong mga ginawa, O God, sa aming mga buhay, O Lord. Hallelujah, hallelujah. My eyes to Calvary, yes, Lord, to view that cross where Jesus died. Yes, Lord, hallelujah, how marvelous, hallelujah, how marvelous the grace that brought my broken soul. He looked beyond my minsan pa, hallelujah, so na pagkanoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I shall forever lift my eyes to Calvary, Lord, to view the cross where Jesus died for me. Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat sa iyo, God. Marvelous the grace that brought my broken soul. Salamat, O God, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, 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 hallelujah. My bones and soul, my needs. Hallelujah. Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa oras ito. O purihin ka, O God, sa kataasan. O purihin ka, O Lord, sa iyong kabutihan. Hunay, O God, na tumingin ka, O God, sa aming buhay. Hindi dahil, O Lord, sa aming kahinaan. Hindi dahil sa aming kasalanan. Kundi, O Lord, kung ano ang aming kailangan, O God. Hunay, O Lord, hallelujah, na hindi kami karapat-dapat, O God. Ni isa sa amin, O Lord, na hindi karapat-dapat sa lugar na to, O Lord. Hallelujah, hindi kami karapat-dapat ni tumayo sa inyo, O Lord. Pero salamat, hallelujah, dahil tunay, O God, na hindi mo kami tinignan sa aming karumihan. Hindi mo kami tinignan sa aming kakulangan, hallelujah. Kundi kami inyong tinignan, O Lord, na may pag-ibig, O God, sa aming buhay. O, luwalatin ka, hallelujah, sa oras pang ito. Purihin ka, O God, hallelujah. Hallelujah, tayong pang lahat ay manalangin. O aming dakilang Diyos na buhay, mabuti, hallelujah, at dakila sa amin sa bawat araw at oras. O Lord, minsan pa kami nagpupuri, kami nagpapasalamat, O God, sa patuloy, O Lord, na biyaya, na patuloy po naming natatamo sa inyo, O Lord, sa bawat araw. Bagamat, O God, batid mo, O God, ang aming mga kakulangan, batid mo, O Lord, ang aming mga kahinaan. Batid mo, O Lord, na kami, O Lord, ay nagkakasala at nagkukulang pa rin sa inyong harapan, O Lord. Pero salamat, O aming dakilang Diyos. Pero dahil, O Lord, nanatili ka pa rin mabuti, O God, sa aming mga buhay. Nanatili ka pa rin tapat, O Lord, sa inyong mga pangako. Nanatili ka pa rin, O God, na tumutugon sa aming mga dalangin. Nanatili ka pa rin, O God, na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Nanatili ka pa rin, O Lord, na nag-iingat sa amin sa bawat araw, O God. Kaya naman, O Lord, tanggapin mo, O God. Hallelujah, kasama ng aking mga kabataan, O Lord, sa oras pong to. Hallelujah, na natanggapin ang aming mga papurit pa. Salamat sa oras pong to, Lord. Sapagkat, O God, Ikaw ay nararapat naming purihin, nararapat lamang naming sambahin, O God. Kaya sa oras ding ito, Lord, hallelujah, kami humingi ng kapatawaran.
Hallelujah, kung kami ay may mga daladalang kahinaan, may daladalang karumihan, hallelujah, may daladalang mga kabigatan, O Lord. Hallelujah, humingi kami ng kapatawaran, O God. Kung sa mga araw na lumipas, O Lord, ay hindi ka namin lubos na naluwalhati, O God, sa aming mga buhay, O aming dalangin. Hallelujah, patuloy nawa kaming kahabagan, hallelujah, ng aming Diyos. Patuloy nawa kami, O Lord, tignan, hallelujah, hindi sa aming mga kasalanan, kundi sa aming mga pangailangan pa, O Lord. Patuloy nawa kaming tignan ng aming Diyos, hallelujah, sa oras na ito na may awat habag, O God. Nang sa ganun, O Lord, patuloy nawa, O Lord, hallelujah, kaming maayos. Patuloy nawa kaming matuwid pa, O God, sa aming mga buhay. At patuloy pa, O Lord, na maputol, O God, ang mga bagay na kasiraan pa sa aming buhay, O Lord. O minsan pa, kami nagpupuri, O Lord, at nagpapasalamat sa patuloy, O Lord, na napag-asa, O God, na aming naranasan sa bawat araw, O God. Salamat muli, O Lord. Hallelujah, dahil kami nakaparito muli, O Lord, sa iyong gawain, kasama ng aking mga kapwa kabataan, O God. Salamat, O Lord. Tunay, O God, na napakabuti mo, O God, sa aming buhay, O Lord. At minsan pa, O God, hallelujah, kami patuloy, O Lord, na asa at titingin, O Lord, sa inyong mga gagawin sa gabing to, Lord. Patuloy nawa, O God, na ikaw, O God, nang siya maging sentro, O Lord, ng iyong gawain sa gabing ito, O God. Kung ano man ang kataasan, kung ano man, O God, ang mga gawa ng kaaway, O Lord, iwasakin mo po nawa, O Lord, sa aming kalagitnaan, O God. At patuloy nawa, O Lord, na ikaw, O God, ang mamayani, O God, sa aming mga puso, O Lord, sa aming mga kataasan, sa aming mga kahinaan, O Lord. Patuloy nawa, O Lord, na ikaw, O God, hallelujah, ang siyang kumilos sa aming buhay, O Lord. At nawa, O Lord, sa buhay ng iyong munting lingkod, O God, na magpapagamit, O Lord, ng kanyang bibig, O Lord, sa inyong gawain. Patuloy, O God, na ikaw ang siyang kumilos. Hallelujah, patuloy, O God, na ikaw, O Lord, hallelujah, ang magparating, O God, na manarapat na salita, O God, sa ikakalakas, O Lord, ng inyong mga kabataan, O God. Hallelujah, salamat, O Lord, sa inyong kabutihan. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang buong gawain sa gabing ito, Lord. Ikaw, O God, hallelujah, ang siyang aming maranasan lamang. At ikaw nawa, O Lord, ang siyang aming mamakita, O God, at mapapurihan lamang sa gabing ito, O God. Kasama ng aming mga kapatid na patungo pa lamang, O Lord. Patuloy niyo po nawa silang ingatan, O God. At sa bawat mga kaluluwa, O Lord, na makakapakinig, O God, ng inyong salita sa gabing ito, Lord. Ikaw nawa, O Lord, hallelujah, ang siya mag-bless, O God, sa kanilang mga kaluluwa, O Lord, na nangangailangan, O God, ng kaligtasan mula sa iyo, Lord. Purihin ka sa gabing to. Pagpalain niyo nawa, O Lord, ang gawain ito, Lord, sa inyong pong dakilang pangalan. Aming pinagkakatiwalang lahat. In Christ Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa gabing to. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon sa gabing to? Amen. Alam ko na nabik ang bawat isa na umawit muli sa Panginoon. Kaya ngayon sa oras na ibigay natin ang narapat na pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Awitin natin ang awit na nagsabing, hold to God's unchanging hand. Amen. Tunay na, hallelujah, siya lamang ating maasahan. Amen. Kaya huwag tayong bibitaw sa Kanya. Amen. Dalang Diyos, hindi kailanman bibitaw sa atin. Amen. Hallelujah. Time is filled with sweet transition. Lord of earth and who can say? Build your hope, hallelujah. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Hold to God. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Hallelujah. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Trust in Him. Trust in Him who will not leave.
it. Hallelujah. Patuloy lang tayo kumapit, man. Dahil siya ay patuloy na sa atin, amen. Hold to God. Hold to God. Unchanging hand. Hold to God. Unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hallelujah. Hold to God. Hold to God. Hallelujah. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Hallelujah. With your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging. Build your hope. Hallelujah. Patuloy tayong mawit sa Panginoon sa oras to. Awit natin ang awit na nagsabing I'll fly away, amen. Patuloy, hallelujah, tayong mawit, amen, na may kagalakan sa oras to, amen. Hallelujah, hallelujah. Some glad morning. Hallelujah. Some glad morning when life is over, I'll fly away, amen. Hallelujah. To God's celestial shore, I fly away, man, I fly away. I fly away, oh glory, I man, it's Lord, hallelujah, oh hallelujah. And I, hallelujah, by and by, I fly away. When the shadows of time have gone, I fly away. Fly backward from recent harvest flow. I fly away, man. I fly away, oh glory. I fly away, man. Hallelujah, my God. I fly away. We're all going up. The first resurrection. Hallelujah. We're all going up. We're all going up. Oh, praise the Lord. We'll be coming from the east. We'll be coming from the west. We'll be coming from the north. Man, hallelujah. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Oh, praise the Lord. We're all going up. We're all going up. Man, thank you, Lord. Hallelujah. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Oh, praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Man, it's Lord. Hallelujah. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, man. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinanabikan namin ang araw na yan, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O God, sa oras to. Hallelujah. Patuloy tayong mawit sa Panginoon. Awitin natin ang awit ang sabing, great is thy faithfulness. Hallelujah. Tunay na tapat ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Tunay na dakila ang kanyang katapatan. Hallelujah. Marami bang ginawa ang Panginoon sa atin, mga kapatid?
Hallelujah, napakadami. Hallelujah. Kaya sa oras to, bigyan natin ang pagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Mawit tayo ng tao sa puso sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, oh God. Hallelujah. Great is Thy faithfulness, Lord. Oh God, my Father, there is no shadows of turning. Yes, Lord. Kailanman, O God, di namin naramdaman, O Lord, tumatras ka, O God, sa iyong kadapatan, O God. Hallelujah, hallelujah. Thy compassions, they fail not. Yes, Lord. As Thou hast been, Thou forever will be. Man, hallelujah. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, Lord. Oh, salamat sa iyo, Lord. Hallelujah sa inyong mga ginawa, O God, sa aming buhay. Salamat, O Lord, sa inyong mga pangako, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. All I have needed, Thy hand had. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. And great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. Summer, hallelujah. Winter, hallelujah. Summer and winter, yes, Lord. Springtime and harvest. Sun, moon, and stars in their courses above. Join with all. Hallelujah, hallelujah. Whole nature in manifold witness to Thy great faithfulness, Lord. Sa iyong kapurihan, hallelujah, sa iyong kapurihan, hallelujah, sa iyong katapatan, O God. Hallelujah, hallelujah. Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Yes, Lord. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, hallelujah. Thy faithfulness, Lord, hallelujah. So, ulit pagkatan, verse 3, hallelujah. Pardon for my sin, hallelujah. Pardon for sin and a peace that endures. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Ikaw, O God, hallelujah, nagpapagalak sa amin, O Lord, sa oras na kami nalulungkot, O God. Oh, purihin ka, O God. Joy for today, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Tomorrow, blessings of mine. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, O God, hallelujah. And great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I
Hallelujah. Sa ulit pagkakataon, patuloy natin magbibigay ang mata sa papuri sa Panginoon. Great is thy faithfulness, Lord. Thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies, Lord. Salamat po, God. Hallelujah, hallelujah. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Praise God, hallelujah. Oh, purihin ang ating Panginoon. Tunay, totoo, hallelujah, na sa bawat umaga may panibagong biyaya siya, hallelujah. Sa bawat panibagong umaga may panibagong lakas at may panibagong pag-asa. Purihin ang Panginoon sa oras ito, hallelujah. Bago tayo dumako sa pakinig ng salita ng ating Panginoon, hallelujah, kung may mga prayer request po ang bawat isa, malaya po tayong sulat ang ating mga prayer requests sa papel sa mga kapatiran natin na nandito sa church. At ganoon din sa ating mga kapatid at sa bawat nanonood ng mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Pwede nyo rin pong i-message, hallelujah, ang inyong mga prayer requests ngayong gabi at ating sama-samang dulog sa Panginoon sa gabing ito. Purihin ang Panginoon, tayo umawit, hallelujah, ng awit ang sabing, change my heart, O God. Ito ba ang nasa natin sa gabing ito? Lord, baguhin mo pa ang puso ko. Hallelujah, sapagkat marami pang mali, marami pang kakulangan, marami pang kasiraan. Oh, malaya ang Panginoon sa gabing ito. Malaya ka, Lord. Hallelujah. Awitin natin. Hallelujah. Change my heart, O God. Hallelujah. Change my heart, O God. So, make it ever true, yes, Lord. Oh, hallelujah. And change my heart, oh God, yes, Lord. May I be like. Minsan pa, change my heart, oh God. Oh, yes, Lord, hallelujah. Change my heart, oh God, yes, Lord. Anumang dumi, oh Lord, na narito, oh God. Malaya ka, O God, nalinisan at alisin to, Lord, sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah. Change my heart, O God. May I be like you, yes, Lord. May I be like you. You are the Father, hallelujah. You are the Father. I am the clay. Lord, mold us sa gabing ito, Lord. Mold me and make me. This is what I pray. Lord, ito po aming panalangin. Change my heart, oh God. Brother team, hallelujah. Let's sing the chorus for the last time. You are the Potter. You are the Potter. I am the clay, O God. I am the clay. Yes, Lord Jesus. Mold me and make me. This is what I pray. Hallelujah, hallelujah. Change my heart, oh God. Make it ever true, Lord Jesus. Make it ever true. Yes, Lord.
Maaari po natin palakpakan ang ating Panginoon sa mga sandali. Yes, Lord. Yan po ang aming dalangin. Change our hearts, Lord. Make it true. Make it honest, O God. Make it more like you, Lord Jesus. Samahan niyo po ako sa panalangin at hilingin natin sa Diyos ng kanyang mga salita ang siyang mangusap sa mga sandaling ito. Meron po ba tayong expectation, mga kapatid? Do we expect that the Lord is here in our midst? At meron siya naisabihin. That is why nandito ka ngayon. Nandito kayo nakikinig. God wants to say something. And He wants it right now. There's something, may mga bagay ng Diyos na naisabihin sa iyo ngayon, kapatid. At nais ng Diyos mapakinggan mo ngayon sa mga sandaling ito. If we believe that God is here in our midst, and yes, He is right here in our midst, kahit saan man kayo nakikinig ngayon, with one accord, in one spirit, God is with us. Hallelujah. Dakila namin Diyos, we pray once again for your word, O God. Sa mga sandaling ito, we ask for your presence. We ask for your leading, O God. Kailangan namin, O Diyos, ang iyong mga salita. At sa mga sandaling ito, mga kabataan ay nandito ngayon. Salamat sa iyo, Diyos, na iningatan mo sila sa mga nakalipas na buwan. At mga nakikinig, O Diyos, through live stream. Bayaan, O Diyos, send your power, your quickening power once again sa mga kabataang ito. Marahil sa ilang mga sirkumstansya, kami ang pagdalo namin sa mga gawain ay marahil pinigilan ng kaaway, physical gatherings ay napigilan ng kaaway. But Lord, you never change, O God. Iniwala ko, Diyos, na meron ka nais gawin sa mga kabataang ito. Kaya sila nandito, O God, dahil meron ka nais gawin sa kanilang mga buhay. Lord, open our eyes so that we may see your glory. Open the eyes of our heart, O God, so that we may see your word sa mga sandaling ito. Ang pag-unawa ay pagkaloob mo sa bawat isa. Wala po akong magagawa sa aking sarili. Ano mang masabi ko, Diyos, ay ito'y pawang salita lamang ng tao. Ikaw lamang, O Diyos, na nakakapagbigay ng buhay, nakakapagbigay ng encouragement, nakakapagbigay ng kalakasan sa bawat isa. And we believe, Lord, with all our hearts tonight, that you are here. And Lord, we want your word to be born in the manger of our hearts. Sa mga sandaling ito, bayang ikaw ang siyang manguna hanggang sa pagkatapos mamaya. At ikaw, Diyos, ang siyang madakila sa mga sandaling ito na aming gugulin. And this is all we ask, and this is all we pray in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Can we say amen, mga kapatid? Amen. Maaari ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Maaari tayo makaupo sa mga sandaling ito. Palain tayo ng ating Diyos. Magandang gabi sa bawat isa. It's good to be back muli sa church. At ang ilan sa atin ngayon ay, ang ilan sa ating mga kapatid, mga youths ay nandito ngayon. So, I am glad na unti-unti nababalik yung ating mga services. Previously sa bahay, sa residences nila Brother Ezekiel, Brother Michael. At narito ngayon, so nare-restore unti-unti yung attendance. At I thank God for that. Sa inyong mga buhay, mga kapatid, for the past 6 months, ilan months na? 5 months, 6 months, ay iningatan kayo ng Diyos. At ilan sa inyo marahil ay ngayon ko lang ulit nakita sa mga nakalipas na buwan. At marami nagbago, marahil puputian dahil sa bahay o nagsisipayatan tulad ko. Nagsisipayatan, marahil nagsisitabaan tulad ng iba dyan. Okay. Pero I am glad na makita muli kayo. So, I hope na masaya rin kayo at hindi pa kayo nauumay sa mga pagmumuka ng bawat isa. At let's all feel at home by the grace of God. This is, of course, our home church. And naniniwala ako na in this place,
na kung saan napatunayan na natin na kung saan kumikilos ang Diyos. Napatunayan na natin na dito sa lugar na ito ay gumawa ang Diyos sa iyong buhay. Niniwala ko meron din siyang gagawin ngayon. Okay? Ano man kalaki o gano'n man kaliit, it doesn't matter as long as God will work in us, mga kapatid. At sa inyo ng mga nakikinig sa live stream, ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, maganda nga sana magkamustahan pa tayo, no? Dahil minsan lang tayo magkita-kita. Pagkatapos ng gawain, diretso uwi na rin agad eh. Pero, I know na iningatan kayo ng Diyos sa mga nakalipas na araw. At alam ko naman na hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Yeah. Okay. Tango na lang. Okay. Sige. At I know naman, malaki ang confidence ko na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Okay. So, sa wala pang abala ay tayo dito na sa ating pag-uusapan sa mga sandaling ito. Hindi ko na kayo re-require na tumayo pa. Pero nais kong basahin natin ang ating pag-uusapan sa John chapter 11. Babasahin ko muli sa English Standard Version. At sundan nyo na lamang po ako sa mga versions na meron kayo. At sa i-display, I think, New King James Version gagamitin. Pero by the grace of God, siya po ang magbigay ng understanding at pag-unawa kung ano mga salita ang ginagamit. Nawan Diyos ang siya magbigay ng pag-unawa sa bawat isa sa mga sandaling ito. 2 verses lamang po, verse 9 and 10 ng John chapter 11. At ang sabi dito, Jesus answered, "Are there not 12 hours in a day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him." Do you believe the words of God, mga kapatid? Iniwala ba kayo sa mga binasa natin? Na sino man ang lumakad sa araw, literally speaking, pag ikaw ay naglalakad sa araw, ay hindi ka madapa, of course. Maliban na lang kung talagang clumsy ka, or talagang mahina yung tuhod mo, kayo madadapa. Pero, ang point dito ay of course, we know it is spiritual, hanggat meron pang liwanag. At sabi dito, nakikita niya ang light of this world. Marahil sa literal ay yun yung araw or yung ilang mga liwanag sa labas. Pero alam natin na it pertains sa ating Panginoon. Kung paano siya ay nag-shine sa sanlibutan ito. And while we walk habang nandito pa yung liwanag, hindi tayo madarapa. But on the other hand, kung tayo maglalakad sa gabi na o sa kadiliman, tayo ay matitisod. Because the light is not in Him. Okay. So dito tayo magre-revolve sa ating pag-usapan sa mga sandaling ito. But before that, actually, ito pag-uusapan natin ay nakuha ko yung pinaka-inspiration nung mga nakailang araw habang nanonood ako ng Grand Prix. Sino sa inyo familiar doon? Grand Prix. Mga Formula 1. Nakakita na ba kayo nun? So, yung mga Formula 1, Formula 2, yung mga nakalipas na araw ay nahilig ako panoorin yung mga ganun paggabi. So, paggabi, tapos ng work, so pahinga lang onte. At so, yun yung pagbukas ng TV, yun yung nakikita ko yung racing. Yung racing ng mga karts, mga kotse or mga motor, etc. So, yun yung mga Grand Prix, Grand Prix, Formula 1. At kung marahil di tayo familiar, yun yung, sabi ko nga, karera ng mga kart, mga pang race car. Imagine na lamang natin. Mga race car at, ayun, so karera sila, marahil ilang laps, 20 laps, 30 laps, hanggang makarating dun sa finish line. At
Actually, kung sa tuwing papasok sa aking isipan, yung ganong senaryo na karera or na Grand Prix, iniisip natin or iniisip ko, in my case, iniisip ko na kapag karera, usually git-gitan. Merong sagian dito, merong kapag, halimbawa, malapit na matapos yung lap, talagang, nagkakabanggaan, di ba? O kaya naman, pag yun talagang malapit na unahan, talagang git-gita ng mga gulong. Okay? So, nung unang mga araw nga, ako nanonood, yun yung ine-expect namin magkapatid, kasi kami magkapatid nanonood. Ine-expect namin yun na ganun yung mga mangyayari, na kapag karera, ganun talaga kagulo. No? At marahil kung familiar kayo sa mga karera, mga laro na racing, iniisip natin na ganun siya kagulo talaga, na mula last, gigit-gitin mo lahat, babanggain mo lahat, hanggang makarating ka ng first. Okay? Pero, alam nyo ba, mga kapatid, hindi pala siya ganun kagulo. No? Nung pinanood ko yung Grand Prix ng mga ilang unang karera, pangalawa, hindi pala siya ganun kagulo kung gano'n ko siya in-imagine. Okay? Kung anong imagination nyo rin na nagigit-gitan talaga, hindi pala siya talaga ganun kagulo. So, totoo niyan, intro lang to. So, hindi ko kayo ini-enthuse na manood. Pero intro lang. So, sa totoo niyan, yung mga kotse, halimbawa, pag magsimula sila, diba, may position sila, first, second, third, fourth. Hindi sila nagsimula ng sabay lahat, isang hilera. Kundi sila nagsimula na first, second, third, fourth. So may arrangement sila. At alam nyo ba, from the start of the race hanggang matapos, yung mga placement nila ay bihirang, masabi ko, na hindi gaano sila gumagalaw sa kanilang pwesto. No? Naisip natin, pag karera talagang mula last, kaya mong dire-diretso hanggang first. Pero alam niyo ba, yung mga nasa Grand Prix, mga professional racers, halimbawa kung si Brother Lester, halimbawa, karerista, at nag-place siya, fifth place siya, nagsimula dun sa karera. Alam niyo ba, hanggang matapos yung karera, commonly, yung mga racers ay, yung fifth place, si Brother Lester na fifth place nagsimula, commonly, fifth place din siya magatapos. No? Yung sixth place nagsimula, minsan, isang place lang nagagalaw, nagiging fifth place or nagiging seventh place. Hindi yung ganun ka-drastic, yung pagbabago dun sa standing. No? Unting adjustment lang. Dagdag lang ng one place, babaw sa two place. No? Kaya yung first place, advantage. Kasi yung mauuna dun sa, so hindi ko na-explain kung bakit nauuna siya sa start. So masyado ng iba ng topic yun for another day. Pero yung first place, yung nagsimula dun sa karera, actually, meron siyang advantage. Okay? Meron siyang advantage na dahil siya yung first, commonly sa mga karera, kung sino yung nagsisimula na first, siya na rin yung first hanggang matapos yung karera. Okay? So, hindi siya ganun kagulo. So, ito nga niyan, kung titignan niyo yung karera habang yung race ay gumagalaw, napaka-uniform nila gumalaw. Dahil lahat sila, masabi ko, professionals, talagang, kung yung kotse na yun ay dumaan dun sa ganitong path, yun din yung susunod. Yung susunod din, ganun din. So talagang halos magkakahilera lang sila. Pa nakikita nyo. Okay. Hindi yung talagang gitgitan dito o lalabas dun sa kabilang daan. Hindi ganun. But they are moving on halos a straight line. Okay? Not unless yung nasa unahan nila ay, halimbawa, nagkamali ng liko. Sabi ko nga, di ba, they are very uniform. Dahil sila lahat ay professional, ang kanilang mga kotse ay marahil, sabi ko lahat sila top-notch, pantay-pantay yung kanilang speed. At dahil ganon, kapag maayos yung andar mo, mananatiling nasa likod mo. But one thing, kapag yung nasa unahan ay nag-fail, or halimbawa yung liko niya, medyo na-late ng liko, o kaya naman medyo na-late siya ng apak ng preno, no? At medyo na-miscalculate niya ng unting liko,
yung nasa likod niya ay mag-take advantage. Okay? Yung nasa likod niya ay mag-take advantage dahil sa miscalculation na itong nasa harapan, dun siya ngayon mag-a-attempt na sumingit. So, binibigyan ko lang kayo ng visualization. Ano? So, hindi all the time nag-a-attempt sumingit yung nasa likod. Kundi sa pagkakataon lang na may makita siyang advantage. Okay? So, they are very uniform, yung kanilang karera from start to finish. Kapag wala magkakamali, wala talagang mangyayari. Talagang same placement lang. Pero, once na magkamali yung nasa harapan, they will take advantage. Okay? They will take advantage. At yun yung gusto kong pag-usapan sa mga sandaling ito. Do you take advantage? Okay. Do you take advantage? Yun yung pag-usapan natin sa mga sandaling ito at I hope and I pray na buksan ng Diyos ang mga salitang ito sa bawat isa. Okay. So take advantage. Do you take advantage, mga kapatid? Yung salitang taking advantage, kung minsan depende sa context, ay sounds unpleasant. No? Kapag ikaw ay sinabihan ko, ikaw ay nag-take advantage ka, diba? Parang masakit. No? Sounds unpleasant. Okay? Ikaw, Brother Sam, nag-take advantage ka kay ganito. Diba? It seems masama. Okay? Pero, actually, meron din namang isang kahulugan ng pag-take advantage na okay. Halimbawa, tinitake advantage mo yung take advantage mo na makulimlim, kaya ka magja-jogging. Diba? Or tinitake advantage mo ng ganito ganyan, kaya gagawin mo itong ganito ganyan. You see? Pupunta natin yung ibang mga definition, pero alam niyo ba, ang mga tao, tayo, ay, we are, masasabi ko na tayo ay merong innate na kaugalian na nag-take advantage. Okay? At nung sinabi, sa pagkakasabi ko ng take advantage, on both meanings, mga kapatid. Ang mga tao ay nag-take advantage on both meanings nung salitang taking advantage. Okay? So people love to take advantage. We take advantage of something, of worst comes to worst, someone. Okay? Of some event. No? Ang pag-take advantage sa Tagalog ay pagsasamantala. So yun pa lang, pag Tagalog pa lang, parang unpleasantly sounding na. But you see, I want you to see these two meanings. So sabi ko nga, ang tao ay nag-take advantage, katulad sa karera na sinasabi ko, if nakita nila nang nasa harapan nila ay medyo pumalpak, they will take advantage of that unfortunate event. Okay? At sisingit. No? Sisingit sa kanilang harapan. Okay. So punta natin yung meaning na take advantage. Yung unang meaning na sinasabi ko nga very unpleasant is to exploit. No? Kapag ginagamit natin yung salitang take advantage na merong kahulugan na to exploit, or meaning to use someone or something for selfish gains, and that is bad. No? Alam natin na yun yung masama. Tama po ba? At alam natin na mga tao ngayon, kung may kinig po tayo ng mga balita, di ba? People take advantage of their power upang for example, kamal ng maraming pera. People take advantage of their wealth para mag-move sa mga lawyers, di ba? Ina-exploit nila ang ganitong resources nila para hindi sila makulong.
No? People take advantage of their positions para mag-sway ng ganitong kaisipan. Halimbawa, yung mga leader na ginagamit nila ang kanilang position para magpabago ng kaisipan ng mga tao. People take advantage of other people. Diba? Ang mga tao ay nagtitake advantage sa kapwa nila tao upang mag-gain sila sa kanilang sarili. No? At yung taong kanilang tinake advantage ay maubusan or mawalan or something. No? And yan ay laganap sa panahon natin ngayon. Right? So yung pag-take advantage o yung pagsamantala sa mga pangyayari, sa kanilang kapangyarihan, sa pera o sa tao, ay alam natin na ito ay hindi kagustuhan ng Diyos. Diba? Taking advantage of people, of places, or events, of authority, of power, yan ay hindi kagustuhan ng Diyos. Diba? That's why sa banal na kasulatan, kung magbabasa tayo ng Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, para bang tuloy ang dating dun sa banal na kasulatan, para bang ayaw ng Diyos sa mga mayayaman. Para bang ganun yung kaisipan, ano? Para bang galit si Jesus sa mga mayayaman. Pero ang totoo ay hindi naman talaga siya galit doon. Hindi naman talaga siya galit sa mga mayayaman. Wala naman talagang against si Jesus doon. Sa totoo nga niya, kung mababasahin pa na kasulatan, meron siya mga kaibigan din na sumusuporta sa kanyang ministry na through resources. Kung babasahin natin lightly, o to-take natin ang lightly, word for word, ang mga sinasabi ni Jesus dito, para ba siyang against sa mga mayayaman? Ang hirap, sabi niya, mahirap makapasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. Diba? Anong sabi doon sa talatang yun? Mas makapasok pa ang kamelyo sa kaharian ng langit kaysa sa mga mayayaman. Para bang against siya doon. Pero sa totoo niyan, mga kapatid, kung babasahin natin ang James chapter 5, sa verse 1 to verse 6, ang sabi doon, hindi naman talaga siya against. Pero yung mga ginagawa ng mga mayayaman na ito, so example lang po yun ha, hindi rin po ako against sa mga mayayaman. Okay? So example na ito ni James, so yung mga ginagawa ng mga mayayaman sa kanilang panahon, at sa panahon natin na witness din natin, kung basahin natin ng verses 1 to 6, sabi doon, basahin natin sa verse 4. The wages of the laborers who moved your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Ibig sabihin, hindi naman talaga against ang Panginoon sa mga mayaman. In fact, mga karamihan sa atin dito, mga mayaman. Diba? Mga rich kid. Hindi naman. Okay. Kundi against Jesus, or in this scenario, si James, which I believe na inspired by the Holy Ghost, against siya sa mga ginagawa nila o sa pag-take advantage ng mga mayayaman. Sa pag-take advantage ng kanilang resources. With their resources, kaya nilang i-manipulate itong mga laborers, hindi sila bigyan ng sahod. Okay? Yung mga workers na nag-work sa kanila 24/7 marahil, no? Dahil sa kanilang power, minsan tinatakot nila na hindi bibigyan ng sahod. O kaya naman, ano pang sabi doon? Nabuhay sila sa kanilang self-indulgence to the point na, sabi doon sa last verse natin minasa, pinagpapatay even yung kanilang mga servants. Because they take advantage of their position. Dahil sila mayaman, wala kang magagawa, mahirap ka lang. Kung gusto kong gawin ganito, kung gusto kong kunin yung
yung sahod mo, bubulsa ko, wala kang magagawa. And even today, that is prominent. Yan ay nakikita natin sa mga panahon natin ngayon. Right? Taking advantage of positions. Okay? At alam natin na ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga ganong gawi. Do you believe that, mga kapatid? Even the slightest of exploiting or taking advantage of someone or something, hindi nalulugod ang Diyos sa ganong gawi. Okay? If you take advantage of someone's weakness, di ba? Alam natin na hindi nalulugod ang Diyos. You see? At sa mga sandaling ito, hopefully walang sino mang ganun sa inyo na exploiter or nag-take ng advantage in terms of weakness or in terms of dahil matagal na kayo sa church, you take advantage of sa mga bago pa, ganito, na-exploit. No. Hopefully walang ganun sa atin, mga kabataan, sa mga listeners. Dahil ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na, especially mag-take advantage tayo sa sino man to satisfy our selfish gains. Okay? Kung mabasahin niyo pa yung sa Jude, chapter 1, kung mabasahin niyo doon, yung taas ay nagsasabi ng tribulation that is coming for those sinners. At ang sabi doon sa 16, these are grumblers. Yung these na tutukoy sila, yung mga purusahan. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. Okay? So this is what people do. They take advantage. They are sinners. At ang sabi dun sa taas ng mga verses, sila ay mga parusahan. No? But this is the thing that you need to do, mga kapatid. So verse 17, ang sabi dun, you must remember, beloved, the predictions of the apostles of the Lord Jesus Christ. They said to you in the last time, there will be scoffers, there will be people who exploit, who take advantage of you. Kung naranasan nyo na ng mga tao, or yung mga boss, or yung mga kung sino man, they take advantage of, dahil ikaw ay worker lang, or ikaw ay ganito, ganyan lang, or dahil ikaw ay mahirap, etc. These people will come, ang sabi doon. Verse 18, sabi doon, di ba? These people will surely come in the last times, following their ungodly passions. It is these, verse 19, who cause divisions worldly people devoid of the Spirit. But you, beloved, kayo ng mga kabataan, kayo na nakikinig ng mga salita ng Diyos, building yourselves up in your most holy faith. Okay? So you do not take advantage of someone, take exploitation of something, but you build yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads you to eternal life. Okay? So that's what yun yung gagawin ninyo, mga kabataan. Yun yung gagawin natin. We build up ourselves. Hindi tayo makikitulad sa mga nag-take advantage of someone, of something, taking advantage of someone's weakness or someone's ganito ganyan, but we build up ourselves in faith. Okay? Now, yun yung isang kahulugan ng take advantage. Yung pag-exploit ba? Yung pag-samantala ba ng para mag-gain ka selfishly sa iyong sarili. But another thing that I want to focus sa mga sandaling ito, kaya ako dinalian lang yung isang definition dahil hindi naman, alam ko naman na hindi kayo ganyan. So, hindi reminder lang siguro. But I want to focus on this another definition
Now, pag sinerch nyo yung taking advantage of, tapos definition, lagay nyo. Yung lalabas doon is, lalabas sa Google ay dalawang definition talaga. Yung una, yung binanggit natin, yung pag-exploit or yung pag-take ng advantage para sa selfish gains. Yung pangalawa ay, masabi ko na light-hearted or medyo magaan lang. Sabi doon, nung pangalawang definition, to use someone or something that is favorable to your success for positive gain and make good use of the opportunities. Okay? Making good use of the opportunities offered by someone or something. So making good use of opportunities is another meaning of taking advantage. Meaning, kapag merong opportunity, kapag merong open door, sabi nga, di ba? You are, ang sabi doon, you make good use of it. Ibig sabihin, ginagamit mo ng maayos, o mainam, o maganda. Okay? Yung pag-take advantage, meron palang ikalawang kahulugan na ibig sabihin na may magandang kahulugan na kapag merong mga opportunities, kapag merong mga pagkakataon, ay ikaw ay mag-make use of it. Okay? Hindi mo kinakailangan i-exploit ang sino man o ano man para sa iyong sariling advantage, but when the advantage comes, ito ay ginagamit mo ng mainam. Hindi mo to ine-exploit o hindi mo to pinipilit o hindi mo to walang other people na concern na nahihirapan dahil sa mga ginagawa mo. But you make use of this advantage for a good use, for a proper usage. Okay? Actually, sa karera nga, balik tayo sa karera, no? Yung sa karera nga, bawal dun yung, sabi ko nga kanina, diba, inisip natin, may bangga-banggaan. Sa totoo niyan, bawal yung mga bangga-banggaan. Or yung kapag, halimbawa, dahil nangunguna siya sa'yo, gigit-gigit mo ng onte para gumilid siya, tapos mabangga. Bawal yun. Alam niyo ba, kapag ganun yung ginawa sa Formula 1 or sa ilang mga racing, magkakaroon siya ng penalty, time penalty. 10 second or 20 second, depende sa kanyang ginawa. No? Kapag ginit-git niya yung nasa harapan niya para lang siya makasingit, magkakaroon siya ng penalty. Which speaks the same thing on spiritual level. Diba? Kapag ginigit-git mo ang sino man, you exploit someone or something, kakaroon ka na ng penalty mula sa Diyos. Or sa batas, ng lupa. May mga batas na against doon. You see? But on the other hand, sabi ko nga, sa karera, on the other hand, meron doon nagsisimula na may advantage na. Sabi ko nga, di ba, they are aligned first, second, third, fourth. Hindi sila nagsisimula on a straight line. Di ba, inisip natin, pag pantay-pantay, gusto natin pantay-pantay, walang advantage, walang disadvantage. Inisip natin na dapat yung mga karera, straight sila lahat. No? Pero hindi ganun eh. May naka-position first, second, third, fourth, fifth, sixth, hanggang kung ilang kotse. No? At sa karera, ayun nga, sabi ko mayroon nga advantage sa nauna. At kapag ikaw naman ngayon ay nakasingit dahil, sabi ko nga, dahil nagka-error yung nasa unahan mo, hindi naman, sa karera, hindi naman dun, nag-giveaway. No? Wala siguro na ito ng karera na nag-giveaway. Sige, mauna ka na. Hindi, ikaw na mauna. Ikaw na. Diba? Pag may karerang ganun, ay pointless yun. Walang patutunguhan. Nag-giveaway sa karera. Dahil sa kanilang, sa batas ng game or sa batas ng kanilang laro na ginagawa o ng sport na kanilang ginagawa, meron talaga na uuna at nahuhuli. Okay? At they should respect that. Diba? Doon nga sa, balik ulit sa example sa karera, pasensya na, medyo yung karera yung examples ko ngayon. So balik ulit doon. Kapag may nauna na sa'yo, hindi mo siya gigit-gitin sa pader or sa kung anumang malapit.
Usually, yung naunahan, mag-apreno pen sila para lang makapasok yung nasa unahan. Hindi nila gigit-gitin doon sa pader. Sige, siningitan mo ako, gigit-gitin kita sa pader. No. Minsan pa nga nag-make way sila para makapasok siya doon sa main road. Kanilang racing track. Okay? So, they take up those advantages na meron sila to a good use. Okay? Or it is on the rules. Okay? At gusto kong makita ninyo mga kapatid na God wants us to take those advantages. Okay, so dadaan natin yan. Marahil medyo hindi pa kayo convinced. Dadaan natin yung mga salita ng Diyos. So punta natin yung John chapter 6. Very familiar story dito sa John chapter 6. Story of, actually, kung familiar tayo sa John chapter 6, alam natin na ito istorya ng mga 5,000 on the mountain, yung 5 loaves and 2 fishes naging marami at nakakain sila lahat at meron 12 baskets na tira. So alam natin yung story ngayon, right? Pero I want you to mag-emphasize tayo dito sa storyang ito, babasahin natin, pero I want you to emphasize on something. Bibigyan ko to ng parang tema na the story of taking advantage. Okay? So marahil nyo pa nakita yung storyang ito on that level, on that note. Pero actually, itong storyang ito is a story of people taking advantage. Okay? So alam natin yung storya when Jesus come to the mount of mula dun sa Sea of Galilee. Nakalimutan ko yung dun sa isang town na yon at sila umakyat sa bundok. There were 5,000 people na sumusunod sa kanya. Okay? Kaya sumusunod yung 5,000 na tao na yun dahil nakita siya na nagpapagaling. Kung mabasahin niyo yung previous chapter, nagpagaling siya na on the day of Sabbath. Yun na pag-usapan natin last Wednesday. Okay? So, dahil yung mga taong ito, yung 5,000, nakita siya na nagpapagaling siya, ganito yung kanyang ginagawa, nakita niya yung signs na itong si Jesus na ito ay manggagamot. So, yung mga tao, yung 5,000 tao ay sumusunod sa kanya. Sorry. Okay. At pagdating nila doon sa mountaintop, so summarize ko na lamang para hindi tayo makatipid ng oras. So pagdating doon sa mountaintop, tumingin si Jesus doon. Sabi niya sa mga disciples niya, paano papakainin itong mga taong to? May pera ka ba dyan? Hindi sapat tong, sabi ng mga disciples, hindi sapat tong 112 ata na kanilang dadala. 112 dinar. At meron lamang dito, sabi ni Andrew, meron lamang dito isang bata na may 5 loaves and 2 fishes. At sa madaling salita, nagpasalamat ang Diyos sa pagkain na yon, pinanalangin niya. At ang nangyari, napakain niya lahat ng 5,000. At ang sabi doon, meron pang tira-tira. So inipon nila yung mga tira-tira at meron 12 baskets na natira. Ba? At matapos ng yun, so yun yung storya. Ang sabi doon, sabi nila, kung babasahin niyo yung verse 14, so when the people saw the sign that he had done, yun nangyari nga, they said, "This is indeed the prophet who is come into the world." No? Wow, propeta! Wow! It's a miracle. It's a miracle. Ito'y propeta na nagmumula sa Diyos. At ito'y siya'y pumarito sa lupa. Actually, sabi nga doon sa sunod na talata, si Jesus bigla na lamang umalis dahil gusto siyang gawing hari ng mga tao. No? Dahil galing na ito. Siguro pag naging hari ito, dito tayo magugutom kahit kailan. Kaya ginawa nilang hari ito si Jesus.
nag-isip sila na gusto na lang gawing hari si Jesus. Pero si Jesus, knowing that, siya umalis. Skip tayo ng ilang mga talata sa verse 22 ng John chapter 6. So bumalik yung kinasunod na araw, bumalik yung crowd. At inantay nila si Jesus kung darating ulit sa lugar na yon dahil gusto nila ulit kumain. No? Inantay nila si Jesus sa lugar na yun pero wala. Sinahanap nila. At so nasumpungan nila si Jesus sa kabilang dako ng Sea of Galilee. At sabi nila, Rabbi, Master, nandito ka pala. Kailan ka pa nandito? Parang babatiin na, Master, musta ka na? Kailan ka pa nandito? Kakarating mo lang ba? Musta naman? Sabi ni Jesus, alam ko kung bakit kayo na parito. Dahil gusto niyo pang kumain. Alam ko na kaya kayo naparito hindi sa miracles, hindi upang sumunod sa akin, kundi gusto niyo pang kumain. Di ba? Iniisip ng mga taong ito na makakaulit pa sila. Makaka-round 2. Siguro nabusog sila nung nakalipas na araw. Gusto nila ng round 2. Okay. Pero nalaman ni Jesus, discern ni Jesus ang kanilang mga spirit, because that they came for the bread. Okay? They came for the bread only. At after a while, makikita natin na yung mga taong ito, talagang yung motive lang nila ay lumabas. Gusto lang talaga nilang kumain. Gusto lang nilang mabusog. Dahil kung mabasahin niyo patuloy-tuloy yung mga talata, so nagsabi si Jesus, I am the bread of life. Sabi ng mga tao, anong gagawin namin para gawin yung kalooban ng Diyos? Sabi ni Jesus, ito yung kalooban ng Diyos na kayo ay sumunod sa akin. At sabi ng mga tao, anong pruweba mo? Parang kahapon lang, kumain sila na ng pagkarami-rami mula dun sa 5 loaves and 2 fishes. At parang ng mga nakarang araw lang, sumusunod sila kay Jesus dahil siya ay nagpagaling. Pero ngayon yung mga taong ito, kung mabasahin yung mga sunod talata, naghahanap ng pruweba. Nakukuha nyo? Naghahanap ngayon sila ng pruweba na para bang hindi nila nakita yung mga nakalipas na araw. Anong pruweba mo? Para sundin ka namin. Para paniwalaan ka namin. No? At kung mabasahin niyo pa yung sunod talata, no? Sabi ni Jesus doon, yung Israelites sa panahon ni Moses, sila ay pinigyan ng manna from above. Actually, sinabi pa ng mga sabi ni Jesus, binigyan ng manna from above, pero ang nagbumula sa Diyos ay tinapay na pangwalang hanggan. Hindi na kayo magugutom pa. Sabi ng mga tao, uy, baka hindi na magugutom pa. Pingin naman ako niyan. Pingin naman ako ng tinapay na yan. Give us this bread, sabi nila. At sinagot sila ni Jesus, I am the bread of life. Diba? You see? So these people, nakita natin yung kung dudugtong natin yung mga storya dito. Itong mga taong ito, they just want to eat. Okay? Gusto nilang makuha yung advantage upang na makakain muli sila. Marahil masarap siguro yung 5 loaves and 2 fishes. Kinukuha nila yung advantage o yung pagkakataon na marahil pumunta sa mountain muli si Jesus para makakain muli sila. No? Sinulit nila yung pagkakataon. Libre naman eh. Okay. Bumalik sila dun. At hinahanap nila hindi yung salita ng Diyos, hindi yung miracles na ginagawa ng Diyos, hindi yung mga kamangha-mangha na nagawa ng Diyos, hindi yung mga, yung tawag dito, yung hindi sila pumunta sila doon para hindi upang sumunod sa Diyos, kundi upang kumain. Okay? At gusto kong makita niyo itong mga bagay na ito. Sa pagkakataon na yon, sa storyang yon, ang nakita lamang ng tao, o nakita ng 5,000 o ng karamihan ng multitude na yon, yung pagkain.
At yun yung gusto nilang ma-take advantage. Gusto nila, kaya sila bumalik kinabukasan para kumain muli. Dahil, hindi naman sila babalik kinabukasan kung walang babalik-balikan na something. Right? But they want to take advantage of it. Kumain sila muli. But you see, God wants to see us something different here. Hindi sa kadahilanan ng pagkain, what I mean is, hindi dahil sa pagkain kaya dapat sila nandun or dapat silang bumalik dun. Kundi ang nais na pakita ng Diyos na He is the bread of life. Na dapat ang mga taong ito ay sumunod sa kanila, sa Diyos. And it is given freely. Nakita nila ang signs, ang wonders, ang miracles. Ito ay binigay sa kanila ng libre. Aside sa pagkain, of course, binigay sa kanila ng libre na makita ang miracles, ang paggawa ng Diyos, ang mga patunay, ang mga pruweba. And yet, ang nakita lamang nila ay yung sign. Yung na-take advantage lamang nila ay yung pagkain. Without knowing na nais na makita ng Diyos, is that dahil ginawa ko ito, gusto kong maniwala ka sa akin and take up your cross and follow me. Nakuha nyo? Yun yung gusto makita ng Diyos at gusto niya na ma-take advantage ng mga taong ito. Na it is freely given to them. Na makita ng miracles. Na makita na ang anak ng Diyos, the Son of Man, is living with them. But all they want is the food. Okay? Nalala ko nga dati, kaya umatin ng prayer devotion, para makain ng sopas. Mahilig ako sa sopas. So dati, mga prayer devotion dati may sopas. Sa mga sunshine. So, pupunta ng sunshine para makasopas. They take advantage of the food without knowing na yung freely given doon ng mga salita ng Diyos, yun yung napakabayaan. Okay? Yung sopas yung binigyan ng pansin. You see? So gusto kong makita nyo yan, na Jesus wants us to see, or wants you to take advantage not of the food, but of the things that you see, the miracles that you see, and appreciate it. The Word of God that you hear on that very same place. The takeaway is that there is God's Word that speaks today. No? Hindi yung pagkain, hindi yung halimbawa kung may pagkain man dito, wala tayong pagkain ngayon sorry. Pero kung may pagkain man dito, kunyari, hindi yung pagkain yung gusto ng Diyos na i-take advantage mo. Hindi yung pizza, hindi yung sopas na lilibre ni brother sa mamaya. Kundi yung gusto niyang i-take advantage mo ay yung salita ng Diyos. Nakikita niyo? Marahil yung sopas o yung pizza, pang ano lang yun ni Brother Sam, pang konsuelo lang. Dahil matagal na siyang hindi nanlilibre. Pero I want you to see that we are here because of God's Word. And that is what God wants you to take advantage of. Okay? So that is a takeaway of that verse. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the bread of life. Follow me. That is what I want you to take advantage of. This is the opportunity. Nakikita nyo na yung ginawa ko, this is the opportunity, this is the time to follow me and believe. But all they want is the food. All they want is the food. Totoo na binibigyan tayo ng blessings ng Diyos araw-araw. Do you believe that? Blessings araw-araw, healing. But you see, I want you to see this. Don't, bagaman, nare-receive natin yan. But, wag natin i-take advantage. O take, dun lang umiikot yung paglilingkod natin. O yung pagiging Kristiyano is because pinapagaling tayo ng Diyos, sinusupply na tayo ng pangailangan. Hindi yun yung nais ng Diyos na i-take advantage natin. Bagkus yung i-take advantage natin ay sa tuwing ginagawa niya mga bagay na yan, pinapakita niya kung gaano siya makapangyarihan. And take advantage of that. Realize that God has been good to you. Take advantage of it. Na pinagaling ka ng Diyos. Take advantage of it na yung work mo nandyan pa rin. Don't take advantage of money. No? Dahil may work ka, may mera. Let's go Starbucks or ano man. But you see, with that gifts na binigay sa inyong Diyos, take advantage of
of what, gusto kong makita ninyo na ma-take advantage niyo dapat, hindi yung mga ganong mga literal o yung mga bagay sa mundong ito. Bagkus yung mga bagay, yung reason, bakit ka nagkakaroon ng mga ganyan. It is because of God. And I want you to take advantage of that. God has given you everything. And that is why your heart sings, your soul sings. Praise the Lord. No? And take advantage of that. Because that gift or that advantage has been given to you freely. Yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos, yan yung advantage mo. Yun yung advantage na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. And it was given freely. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, sa verse 8 to 9, hindi ito nagmumula sa ating sariling lakas, sariling kapangyarihan, bagkus ito ay binigay sa'yo ng Diyos na libre. Yung advantage na yan, the grace of God. And actually, para maipagkaloob sa'yo ng Diyos yan, si Jesus ay nabuhay, hindi niya kinuha yung advantage. Ibig ko sabihin, nung si Jesus nabuhay, alam natin na He was God manifested in the flesh. Alam natin yun? He has all the power in heaven and earth. Kaya niyang kontrolin ang weather systems. Kaya niyang magsugo ng anghel kung kinakailangan, kung nais niya. And yet, siya nabuhay sa lupa, hindi niya ginamit yung advantages niya. No? Diba? Diba mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? So, bibilis ako na lamang. So, hindi niya kinuha yung mga advantages na yan. At bagkus, nabuhay pa siya on a disadvantage. Sabi nga sa isang talata, sa Luke chapter 9, verse 58, yung mga loro ay may mga butas para tulugan, pero ang anak ng tao ay walang matulugan. He was living on a disadvantage. He was the King of Kings and Lord of Lords. He is God with us. And yet, siya na mabuhay on a disadvantage. Diba? Kung meron tayong pera, kahit paano, bibili tayo ng mga sasakyan, bibili tayo ng mga unan, o ng kumot, para magamit natin on our advantage. Right? But God, who owns everything, chooses to live on a disadvantage. Para ano? Para saan? At dumating pa nga sa point na he was living on a disadvantage, he was rejected, pati yung mga tao na sabi doon sa isang talata sa Isaiah, yung mga tao na pinuntahan ng Diyos, sila pa yung nagpapako kay Jesus. At para saan yun? Para sa anong dahilan? Kaya namang isugo ni Jesus yung mga anghel para po sa inyo mga taong nagkukutya sa kanya sa taas ng krus. O sa baba sa paanan ng krus. Diba? It is possible. But you see, he was living on that disadvantage sa paningin ng tao so that tayo mga kapatid, could have that advantage. Dahil tayo rin naman nabubuhay dahil sa disadvantage. Alam niyo kung bakit? Nung pinanganak tayo, sabi dun sa Psalms, chapter 51, verse 5, pinanganak tayo sa kasalanan. Isipin niyo, pinanganak ka, kasalanan na. Sa kasalanan na. We are living on a disadvantage. Hindi mo pinili, no? Hindi mo pinili na mabuhay ba ako sa good or sa evil. You know? But you see, we are living on that disadvantage na tayo ay pinanganak sa kasalanan at kahahantungan ay kamatayan. We are living on that disadvantage na hindi tayo nakikilala ang Diyos. We are living on that disadvantage na ang ating mga buhay ay darating sa impyerno. Darating sa end, sa destruction. But you see, kaya nangyari ang mga bagay na ito, kaya siya namatay sa krus, kaya si Jesus nabuhay din on that same disadvantage as we do, upang ibigay niya sa iyo ang kapangyarihan, ang advantage. Upang sabi sa mga talata sa banal na kasulatan, upang hindi ka na mabuhay sa sarili mo, hindi ka na mabuhay sa kasalanan, hindi ka na mabuhay sa kamatayan, bagkus ikaw ngayon ay mabuhay kasama niya. You see? Siya ay namatay para sa iyo. To give you that advantage. Advantage of what? Ano yung advantage niyan? That is the grace of God. Ikaw ay kinawaan ng Diyos. He has given you this advantage. Itong advantage na ito. Ngayon, narinig nyo na yung salita ng Diyos. It is an advantage for you.
Mapalad ka, sinasabi nga natin. Diba? Mapalad ka nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos. Mapalad tayo ngayon na naka-witness tayo sa mga paggawa, pagkilos ng Diyos. That is your advantage. And God wants you to take it. It is a gift that is freely given to you. And God wants you to grab it. Take it. Hindi yung mga blessings, yung take advantage mo. But God wants you to see His word, His work. Sa inyo ng mga nakakarinig, marahil first time na makarinig sa ng Diyos. God wants you to take advantage of those online resources para makapakinig ng salita ng Diyos. Take advantage of it. The grace of God that He has given to you. All of your energy, all of your resources, all of your time, take advantage of it. Hindi sa selfish gains, kundi para mauwi sa kapurihan ng Diyos. Now, sa pagkatapos, this question, I will give you this question. Do you take advantage of this grace? Of it, sa itong biyayang ito. Do you take advantage of this grace? Actually, sinadya ko na medyo backhanded or double-edged yung tanong. Dahil gusto kong itanong nyo rin sa sarili nyo yung dalawang tanong na yun. Do you take advantage of this grace? Una, do you take advantage of this grace na inisip mo na may biyaya pa naman? Okay, I'll do whatever I want. Just taking it lightly. Katulad nga ng sabi sa Romans chapter 6, ano? Magkakasala pa ba tayo? So that grace, because grace is abounding? God forbid. Huwag na mangyari mga kapatid. Do you take advantage of that grace of God? Na para bang tinitake mo lang for lightly? These opportunities. Ito mga pagkakataon na nandito kayo. Do you take for lightly the grace of God? Do you take advantage of grace to the point na talagang pinupunta mo lang dito para kumain? Or something? Or do you continue in sin? Because I'll take advantage of grace dahil maaway naman ng Diyos, I will continue in sin. God forbid. Romans chapter 6 verse 15. What then? Are we to sin because we are not under the law but under the grace? By no means. Wag na mangyari sa atin yun mga kapatid. Don't take advantage of grace on that note, on that meaning. Okay. Pangalawang kaisipan. Do you take advantage of the grace? Pareho lang. Do you take advantage of the grace? Meaning, this is the grace of God that is freely given to you. Do you use it? Kinuha mo na ba ito? The grace of God, ano bang mga biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa inyo? Nandito kayo ngayon, malakas kayo, may resources kayo, may energy, may time to spend. Do you use that advantage? Nakikita nyo ba yung opportunities? Opportunities na maluwag ngayon sa work. Ako ngayon maluwag sa work dahil sa bahay lang kami ngayon. Do you use that opportunities? Not for your own selfish gains, but for the glory of God. Na nakikita natin na malapit na bumalik ang Diyos, and we have to prepare, we have things to do para sa pagbabalik ng Diyos. Do you take advantage of the time? Katulad nga na binasa natin kanina, while it is day, we walk. We take advantage of the day. We take advantage of God's grace. Ibig ko sabihin, sinasamantala natin habang may araw pa, habang nandiyan pambiyaya ng Diyos, tayo po ba ay gumagawa ng mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos? Or do we waste it? You see? I want you to leave those questions. Two questions. Actually one question pero backhanded. Double meaning. Do you take advantage of the grace of God? Do you take advantage of the grace of God in terms of inaaksaya mo? Binawalang bahala mo ba ang biyaya ng Diyos? Or do you take advantage of the grace of God in a sense na ginagamit mo ito? Ginagamit mo ang biyaya ng Diyos upang gumawa ng mabuti at naaayon sa paningin
ng Diyos. No? Binasa natin kanina sa John chapter 11 verse 9, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble. Diba? We take advantage on a literal level. We take advantage kapag makulimlim o kapag medyo hindi mainit, nag-jogging tayo, naglalakad tayo, nag-bike tayo. Or kapag araw naman, take advantage natin niya, magsampay. Diba? Now, on a spiritual note, do you take advantage of the grace of God? Ginagamit mo ba yan? Yung resources mo, yung time mo, yung effort, yung energy, yung kung anong meron ka ngayon, do you use it properly, mga kapatid? Do you take advantage of it? God has given us, nabasa natin kanina, this advantage. Itong advantage, yung ibig sabihin. Ibig sabihin, na siya nabuhay sa lupa with a disadvantage para ipagkaloob niya itong advantage na ito sa inyo. Itong biyaya ng Diyos para sa inyo. Na para hindi na kayo mabuhay sa kasalanan dahil mahirap itubos yung sariling kasalanan. Di ba, sabi nga sa banal na sulatan, kinakailangan mamatay, magpatulo ng dugo para matubos sa mga kasalanan. So hindi natin kaya yun. Hindi natin kaya tiisin yung krus. But God has done it for your advantage. Upang kayo ay mabuhay na free from sin, blameless, spotless. So ginagamit mo ba yan? Upang papurihan mo ang Diyos. Siya ay namatay sa krus to give everyone an advantage na sumunod sa Kanya. No? Dahil ang sabi nga sa banal na sulatan din, hindi natin mababasahin pa, hindi makapasok ang sino man sa Holy of Holies. You see? But God has given you an access, an advantage, para ikaw ngayon makapasok, labas-pasok sa kabanal-banalan dako. Do you use it? Ginagamit mo ba yan, mga kapatid? Ngayon, sabi nga na ating inawit, just as I come broken, I come wounded. Do you come to that Holy of Holies, to that place? God has given you an advantage. Lahat tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon upang makarinig ng salita ng Diyos. Will you grab it? Will you use it, mga kapatid? Kayo na mga kabataan, binigyan kayo ng kalakasan ng Diyos. Will you grab it? Will you use it for the glory of God? Gagamitin niyo ba yan para sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid? I will leave you that question. Or either is it na tinitake advantage mong biyaya ng Diyos in terms of nakasala ka dahil biyaya naman ng Diyos. So, have that in mind. Have that in mind. At nawa pagpalain tayo ng Diyos sa mga salitang ating binasa sa mga sandaling dito. Tayo muna yumukot manalangin. Pabalik ko sa ating MC ang pagkatapos. Lord, we thank you so much for your word. Turuan mo ang mga kabataang ito to take advantage of your given resources, ikaw nagbigay ng time, ng energy sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang siyang magpala sa mga kabataang ito. At bayaan, turuan mo sila na use it upang mauwi sa iyong kapurihan. At huwag samantalahin ang pagkakataon na ikaw ay mabiyaya, samantalahin sa mga sanlibutan na gawi o mga nawalang kabuluhan na mga gawi, kundi magamit ang mga pagkakataon, mga oras, ang mga sandali sa iyong kapurihan lamang. Pagpalay mo mga kabataang ito, Diyos, again, it's a pleasure to serve these young people. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga listeners, bayaang pagpalay mo ang bawat isa. And I am glad na magkasama-sama muli kami little by little for your glory, O God. We bring back to you all the glory and honor and praises. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you, Brother Sam. Babalik ko na sa iyong pagkakataon. God bless you. Hello. Praise God. Purihin ang Panginoon sa tunay na napakainam. Hallelujah. Na kanyang mensahe sa gabing ito. Tayo ba ay pinagpala ng Panginoon sa gabing ito? Amen. Tunay na nangusap ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. At salamat sa kanyang magandang tinig. Amen. Tunay na nagpapaalala lang. Hallelujah. Na wag nating sayangin. Hallelujah.
ang patuloy na biyaya na kaloob ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kung patuloy tayong may hininga ngayon, kung patuloy tayong may lakas ngayon, hallelujah, gamitin natin yung tamang advantage. Amen? Gamitin natin yung mabubuting bagay na yun para ipaglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah, salamat sa Panginoon sa kanyang pangusap sa gabing to. At bago tayo manalangin, hallelujah, tayo dumako sa ating prayer request. Aside kay Sister Christina, may mga prayer, wala na po bang nagpabigay ng prayer request dito? Amen. So kung wala na, basahin ko yung prayer request ni Sister Christina Season, ang ating mga kapatid sa Pampanga. Sabi, Blessed Friday evening to all. Prayer request, ang Panginoon po ang patuloy na magpalakas sa ating mga kabataan. Amen. At hawakan pa tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all. Salamat, Sister Christina. Pagpalain kayo ng Panginoon, ng inyong pamilya. Amen. At sama natin sa prayer request, mga kapatid, na nawa patuloy pa nga, amen, tayong palakasin at patibayin ng ating Panginoon. Amen? Ang bawat kabataan ng Panginoon sa panahong to. Amen. Inanya ko pang lahat na tumayo. At bago tayo manalangin, awitin natin ang awitan nagsabing, tunay na nalaman ng Lord ang lahat sa atin. Awitin natin ang puso ko iyong sinisiyasat. Hallelujah. Tunay na nangusap muli ang Panginoon sa gabing to. At ipagkatiwala natin sa Panginoon, ano man yung mga bagay, hallelujah, na ating mga pagkukulang pa, ano mga bagay pa na napagpabigat pa sa atin sa paglilingkod, at nagiging dahilan para tayo manghina at mabigyan natin ng kalungkutan ng Panginoon. Hingin natin tawad sa oras to, hallelujah, at nawa, ang mga patuloy na pangapaalala niyang siyang mamuhay sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat, Lord. Buhay ko'y iyong alam, Lord. Wala kaming may lilihim sa iyo, God. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalaman ang lahat ng aking ginagawa. Yes, Lord, hinihingin namin ng kapatawaran, O Lord. Ano mga bagay, O God, na nagagawa pa namin nang hindi ayon sa inyong kalooban, O God. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Hallelujah. Lahat ng bagay ay tilingin sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, tinutuwin mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo. Hallelujah. Sa pa, verse 1, hallelujah. Puso ko yung sinisiyasa. Puso ko'y hallelujah. Kung may mga bagay tayo nilihim sa Panginoon sa oras ito, ihingi mo ng tawad sa Panginoon, Lord. Wala kaming maililihim sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalaman, hallelujah. Tiyak mo nga nalaman ang lahat ng aking ginagawa. Yes, Lord. Hallelujah. Patawad po, God. Ay tilingin
ang lahat ng ahim mo, Yahweh. Hallelujah, tiyak mo ngang nababatid. Hallelujah. Oh, salamat Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo, Lord. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. Isang pasuling pagkakataon, patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon na napakabuti. Hallelujah. Salamat Panginoon, kilala mo ako, yes Lord. Salamat sa iyo, God. Ang lahat ng bagay ay dilingling sa iyo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, hallelujah, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, God. Hallelujah. Oh, purihin ka, O God, sa kataas-taasan. Purihin ka at sambahin ka, O God, ng iyong mga lingkod, O Lord. Salamat, hallelujah, sa iyong kabutihan. Na bagamat, O God, nalaman mo, O Lord, ang aming mga kalagayan. Nalaman mo, O Lord, ang aming mga kondisyon, O God. Nalaman mo, Lord, ang lahat sa amin. Pero, O Lord, sa kabila ng mga bagay na yun, nanatili ka pa rin mabiyaya, O God, sa aming buhay. Nanatili ka pa rin mahabagin. Nanatili ka pa rin tapat, O Lord, na Diyos sa aming mga buhay. O Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos, salamat dahil tunay na napakabuti mo, O God, sa aming buhay. At Lord, humingi kami ng kapatawaran kung madalas sa aming buhay. Take advantage namin, O Lord, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya. Hallelujah, sa oras pong to, Lord. Hallelujah, patawarin nawa kami, O God. Hallelujah, sa aming mga pagkukulang at mga kalagayang hindi ka luguran sa inyo, O God. Oh, tayong lahat ay manalangin. Aming amang Diyos sa buhay at dakila sa lahat. Minsan pa, Lord, kami nagpupuri. Hallelujah, kami nagpapasalamat sa patuloy, O God, na ng mga salita, O Lord, na aming napapakinggan sa oras pong to, Lord. Sa patuloy, O Lord, na ng mga pangungusap, O Lord, na nagpapaalala, O God, sa amin na dapat, O Lord, ay tumigil kami, O God, sa mga landas namin hindi ka nalulugod, O God. Na mga salita, O Lord, na nagpapaalala, O God, na marahil, O Lord, ay nakakalimot na kami, O God. Marahil, O Lord, ay lumalakad na kami palayo sa iyo, O God. Salamat, O Lord, dahil, hallelujah, hindi ka napapagod, O God, na magpaalala sa inyong mga lingkod. Hindi ka napapagod, O Lord, na nakumilos sa inyong iglesia, O God. Bagamat, O Lord, kung madalas, O God, ay take advantage namin, O Lord, ang iyong biyaya, O God. Kung minsan, O Lord, hallelujah, ay nakakalimutan, o minsan ay nililimot namin, O Lord, ang iyong mga paalala at saway. Pero Lord, salamat. Hallelujah, dahil nanatili ka pa rin tapat. Nanatili ka pa rin mabuti, O God. Nanatili ka pa rin mahabagin, O God, sa aming mabuhay. Oh, purihin ka, O God, sa aming mga buhay, O God. Tunay, O God. Hallelujah, salamat at naungusap ka, O Lord. Hallelujah, sa gantong panahon, O God. At Lord, minsan pa, O God, hinihingi namin ng kapatawaran ang
ang maraming mga pagkukulang, ang maraming mga paglimot, O God, sa inyong mga salita, ang maraming pagtanggi sa inyong mga pagsaway, O God. At nawa, O Lord, sa oras pong ito, O God, hallelujah, patuloy ka, O God, na magwasak, O God, ng mga kataasan, O God, sa aming mabuhay, ng mga kasiraan, O God, sa aming mabuhay, ng mga bagay, O Lord, na hindi ka nalulugod, O God, sa aming mga puso at isipan, O God. O malaya ka, O Lord, na patuloy na magtupok, O God, hallelujah, sa aming mga kasiraan, O God, at patuloy na, O Lord, hallelujah, ang iyong mga salita, O God, ang siyang makapasok, O God, at patuloy, O Lord, na nasumibol sa aming mga buhay, O God. O Lord, salamat sa iyong maamong salita muli sa gabing ito, O Lord. Salamat sa mga paalala. And we pray, O Lord, na hindi nawa namin ito, O Lord, na disregard, O God, sa gabing ito, O God. Kundi patuloy nawa namin, O Lord, na nayakapin, O God, ang iyong mga paalala, O God, sa aming mga kalalagyan, O Lord. O purihin ka sa gabing ito. Muli, O Lord, kami dadako sa aming mga panalangin, O God, na alam ko, O Lord, na laman niyo po, O God, ang aming mga nais sa aming mga puso, O Lord, ang prayer request, O God, ng aming mahal na kapatid, O Lord, hallelujah, Sister Clarissa, O Lord, hallelujah, na tunay, O Lord, na nanalangin, O God, para sa ikakatibay, O God, ng inyong mga kabataan sa panahon to, O Lord. Tunay, O God, na hindi po namin kaya, O God, na maging matibay sa ganang amin, O Lord. Kaya, O Lord, sa inyong biyaya, O God, hallelujah, samahan nawa kami ng iyong mga salita at ng iyong Santong Espiritu, O Lord, sa aming mga kalagayan. Patuloy nawa namin, O Lord, maranasan, O God, ang kalakasan, O Lord, na nagbumula sa inyo, O God. Nang sa ganun, O Lord, patuloy kaming masumpungan, O God, ang aming mabuting Diyos na nakatayo, O God, sa inyo, O Lord, sa inyong mga salita, O God, at sa inyong bato, O God. Hallelujah. Purihin ka sa inyong mga salita, O God. Salamat sa buhay ng aming mga kapatid na masipag na nanalangin para sa ikakatibay, O Lord, ng iyong mga kabataan o anumang mga kalagayan ng bawat isa. Hindi ko po nalalaman, O Lord, ang kanilang mga kalagayan, ang kanilang mga kondisyon. Ganun pa man, O Lord, kung may mga nanlalamig, kung may mga nanghihina, O Lord, kung may nangailangan ng restoration mula sa inyo, O God, patuloy nawa, O Lord, sa gabing tumaranasan ng iyong mga kabataan, O Lord, ang maling kalakasan, ang muling katibayan, O Lord, ang muling paglakas muli, O Lord, sa inyong mga salita. Hallelujah, sa aming mga kapatid na narito at sa kanilang mga tahanan, O God, at sa bawat nakikinig sa gabing to, Lord, pagpalain niyo po nawa ang bawat isa, O God, at patuloy nawa, O Lord, maranasan, O God, ang inyong kalakasan, O God, hallelujah, sa oras pang to, O Lord. Minsan pa, O Lord, aking ring pinapabatid sa panalangin, O God, ang aking ina, O Lord, na hallelujah, na nangailangan, O Lord, ng kagalingan sa kanyang mata, O God. Tunay, O Lord, hallelujah, ikaw ang aming dakilang manggagamot, O God. Kaya, O Lord, sa inyong makamay lamang kami umaasa at nagtitiwala, O Lord. Ikaw, O God, ang nagkaloob, O God, ng aming mga mata. Kaya ikaw rin naman, O Lord, may kakayahan, O God, magpagaling, O God, sa karamdaman, O Lord, ng aming mga mata. Kaya sa gabing ito, Lord, pagalingin nawa, O God, ng aming Panginoon, ang mata ng aking ina, O Lord, hallelujah, at namaranasan niya, O Lord, hallelujah, na hindi na operahan pa, O God, kundi malusaw ito, O Lord, sa inyong biyaya, sa inyong pangalan, O God, hallelujah. O purihin ka sa gabing ito, O God, sambahin ka, O God, ng iyong malingkod, at sa aming panandaliang pag-uwi, O Lord, nawa, O God, baonin namin, O God, ang patuloy na kaligtasan, O God, sa aming mga daan, at patuloy rin, Lord, na lumakat, O God, ng ayon sa inyong kalooban, O God. Wali, O Lord, purihin ka, sabahin ka, dakilain ka, purihin ka sa inyong munting lingkod na inyong ginamit sa gabing to. Patuloy niyo pa po siyang pagpalain, O God, patibayin, O God, at patuloy na gamitin sa inyong iglesia, O God. Sa iyo lamang namin, Lord, pinabalik ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat at karangalan sa inyong pong dakilang pangalan. In Christ Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon sa gabing to. At tayo po ay tapos na sa gawain ng ating Panginoon. Bago tayo ay bago tayo magkamayan, awitin natin ang awit ng sabing, I am blessed. Amen? Tayo ay pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon.
am blessed. Every day that I live, I am blessed. Praise God. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed. Man, I'm blessed. Hallelujah. God bless you mga kapatid. God bless mga bawat nanonood.